Okay lang po yan. Basta sumasabay yung puso natin, nag-iinit din, no? Mag-iinit ang paglilingkod natin sa Panginoon. So meron lamang pong mga ilang announcements bago tayo dumako sa ating main session ngayong umaga pong ito. So again, yung mga banner po ninyo, wag niyong habang nag-session po tayo, yung iba hawak-hawak nila. Talaga sinisikin. Huwag kayong magala, walang kukuha niyan. During session ay walang kukuha po niyan. Pwede niyong higa or isandal po. Kung talagang tumutumba, mas maganda, higa niyo na lang po. And then, meron po kasing nangyari last night, meron pong nakarating po sa amin. Alam niyo yung kung saan nag-devotion kaninang umaga yung mga visitors, yun doon sa likod ng, yung sa ilalim ng, yung mangga, dito sa likod ng kubo. May mga nag-stay daw po yata kagabi. So di ko po alam. Kaya siguro kanina nagde-devotion kami, nakita ko may mga nakasabit na damit doon. Parang yun yata yung ginawang tulugan. So, ngayon gagawin po namin ng restrict yung lugar pong yun. So, kung binigyan lang kayo ng permission, katulad kanina, dahil nagkaroon ng devotion, pwede po. Pero, kung yung magiging tambayan po ninyo, bawal po, no? So, walang pupunta po sa lugar na yon kasi meron po tayong mga caretaker na malapit po dyan. Kagabi kasi, hindi daw sila makatulog dahil may mga maiingay yata doon. Kaya please lang po, walang mag-i-stay po doon. So kung doon ang tulugan mo ngayon, ilipat mo na. Mag-impake ka na at lumipat ka na sa totoong tulugan. Kasi may mga nakasabit na damit po kanina. And then, pangalawa po, maging po tayo, maging gentle lang po tayo. Kasi marami po tayong bisita. Baga unawain po natin, bago po sila, maaaring may mga marinig po tayo na yung katulad ng preaching kanina, may umawit na word song, di mo alam, ano pa lang pala siya, bago pa lang talaga. So ano lang natin, gabayan lang natin, i-guide natin sila na ayaw ng Panginoon niya, no? Huwag mong biglayin. Pero kung alam mo talaga, ay talagang 100% sure kang, lalo na ang worker yan, tapos umahawin. Alam nyo na yung gagawin. Alam na natin paano natin deal. Pero at least, kung lalo na kung di ka sure, maging gentle po tayo. Brad, sis, ayaw ng Panginoon yan. Para po wala pong tayo, Okay? So sige po, tayo po ay wala nang ibang announcement, no? So tuloy-tuloy na po tayo. Tawagin natin ang ating song leader, Brother Mark, please. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Yeah! Tulog pa po ba ang bawat isa? Ay, hindi. Gising. Okay, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay umawit ng action song para tayo po ay patuloy na magising at hindi tayo aantukin mamaya pong preaching. Amen? Awitin po natin the love of Jesus. Handa na po ba tayo? Ready now, sing! The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful energy. Higher than the sky, deeper than the ocean wide. Oh, oh, wonderful. Okay, mahilig po ba kayo sa mathematics? Again, mahilig po ba kayo sa mathematics? Marunong po ba kayong mag-addition? Sige, mag-addition muna tayo. 1 plus 1? 2. 2 plus 2? Sige, gawin natin 4 yung okay? Gawin natin 4 po yan. Ready now, sing! The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, 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 wonderful. Higher, higher than the sky, deeper than the ocean wider than the universe. Oh, 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 wonderful love. 4 plus 4. Ready now, sing.
The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, 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 oh. Wonderful, higher, higher than the sky above, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, 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 wonderful love. 8 plus 8. All right, ready now, sing. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, 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 wonderful, higher, higher than the sky above, deeper than the ocean, wider than the universe. Wonderful love. 16 plus 16. Joke lang po. Alright, uwitin natin ang ating theme song. Yung last chorus po. We will be the generation. Handa na po ba tayo? Amen? Ready now, sing. We need... Ulit. Time out. Kinakabahan yung mic, sorry. Sige, ulitin natin. Yung mga may alam, lakasan natin. Amen? Parang walang... Yung may mga alam sa theme song natin, lakasan natin. Amen po? Oh, sige po. Sabayan niyo po ako sa pag-awit. Ready now, sing. The generation God can use to tell all nations, bring the banner of salvation, we'll declare of His redemption, we will live right in God's holiness, let Him bring down all duress, we'll lay down our lives are real, we will seek His kingdom still, we'll lay down our lives are real, we will seek His kingdom still. Amen. Maraming salamat po sa pag-aawitan. Tayo po'y makakaupo na at tawagin po natin ang special number. Tawagin natin yung quartet. Trio. Hello. Sound. Hello. 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 Dalisayin mo ang aking puso, ituro ang bawat pagsalansang nito. Nawang iyong salita
kapurihan, walhati mo'y aking hangad. Dalisain mo ang pag-iisip, ito nga ay maging katulad sa iyo. Gawing banal ito nga iyong pagkalinisin ang mais sa isip, kapurihan mo. Dalisain mo, O Diyos, ang iyong tapayan, maging daluyan ng biyaya mo't habag. Hindi maging kaiyan sa iyong ngalan, kapurihan, walhati mo'y aking hangad. Dalisain mo ang aking kilos, huwag maging hadlang sa kalooban mo. Hangarin ng laman ay tunay ngang maigapos, pag-ibig ko, O Diyos, para sa'yo. Dalisain mo, O Diyos, ang iyong tapayan, maging daluyan ng biyaya mo't habag. Hindi maging kaiyan sa iyong ngalan, kapurihan, walhati mo'y aking hangad. Dalisain mo aming hangad. Salamat po sa awitin pong yan. Naway ay naihanda na po ang ating mga puso at ang ating mga isipan para mapakinggan natin ang salita po ng Diyos. At konting tiis lang, no, young people. Alam ko mainit, pero para sa salita po ng Diyos ay pakinggan po natin itong mabuti. So tawagin na po natin ang ating speaker, Pastor Kokoy po. Okay, thank you po sa inyong patience, no? Alam ko mainit. Last time, nagtatanong ako sa kanila, bakit ba last time di natin naramdaman tong init? So, tag-ulan na pala nung last time na nag-ano po tayo. Pero somehow, naipapakita natin yung ating pag-ibig sa Panginoong Diyos, no? Yung hangganan niya. Hindi ito yung time para sabihin nating, Lord, ayoko ng mainit, no? Kundi, Lord, bagamat mainit, alam kong kalooban mo to, kaya sige lang po. So, bukas, baka doon na po tayo mag-session para hindi masyadong mababa itong natin. And kahit pa paano makaramdam kayo ng konting relief, no? Sa init ng panahon, no? Nakatulog ba lahat? Hindi, no? So, sige po, tignan nyo, next year, malay nyo, ang Panginoon ay kung gaano kainit, gano'n naman kalamig ang ibibigay niya sa atin. Amen? Oo. Maging flexible lang po tayo bilang mga anak ng Diyos at kami umaasa na patuloy pong gagawa ang Diyos sa ating pong mga buhay. Naalala ko po, one time, yung bagong kabataan ako ay nag-attend kami sa Iba Zambales. Isang napakalaking camp na meron po doon. Same din po na malawak yung lugar pero nagba-Bible study kami at nagkakaroon kami ng yung Sunday school namin sa ilalim ng mangga.
So, merong isang pastor na nagturo sa amin, medyo maliit lang siya, pero hindi ko na maalala ang kanyang pangalan, ano? Yung bang sa sobrang init, yung mata mo parang hindi mo mabuksan ng ano na po. Pero dahil nakapokus ako dun sa mensahe niya, hindi ko po makakalimutan yung araw na yon kasi yun po yung first time ng aking Christian life na maranasan ko po yung panlalamig sa Panginoon. Isang seryoso, nagmamahal sa Panginoon, masipag sa gawain, maagang nagkaroon ng posisyon sa church. I was the youth leader that time. No po. Pero yung time din na yun din yung time na hindi ko maintindihan bakit parang pakiramdam ko nagsasawa ako sa aking ginagawa. Pero meron palang sin within. No? Alam naman natin ang kasalanan. So, pagkatapos nun, habang nagsasalita yung pastor, nakarelate ako about sa yung dapat maging buhay natin sa harapan ng Panginoon. Alam nyo, yung time na yon na nung nakafocus ako, hindi ko na naramdaman yung init eh. Ang naramdaman ko yung pangungusap ng Diyos at nagsimulang umiyak at Lord, itama mo ng aking buhay. No? Alam nyo, kung tayo ay narito with purpose, Panginoon, ikaw po ang dahilan bakit ako nandito. Walang dahilan para hindi natin ma-enjoy itong bagay na ito. Ang ating pag-aaralan ngayon ay isang bagay na madalas nawawala po sa ating mga iglesia at sa ating pong mga kabataan. Nais ko pong pamagatan yung mensahe natin, the fear that we should never lose. The fear that we should never lose. Tayo lahat ay tumayo, Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Hindi ko alam kung saan tayo dadali na mensahe. Kung kayo ay may mga outline, ewan ko kung masundan niyo po ito message natin, pero hayaan natin ang Diyos ang gumawa sa ating kalagitnaan. Ano? Sabay-sabay tayo sa pagbasa. Kung nariyan na kayo, ready now, read. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this the whole duty of man. Sa wikang Tagalog, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras pong ito. Salamat sa buhay ng mga kabataan. Ang hirap pong magdala ng kabataan sa paanan mo, Panginoon. Lalo na po sa panahon namin ngayon. Ang kabataan ay wala na pong panahon sa kanyang spiritual life. Ang kabataan wala na siyang panahong tumawag sa Diyos kasi nasa kanila na lahat ng bagay. Pero Lord, wag mong hayaan na kaming naririto ay makalimot sa inyo. Tulungan niyo po kami na mapag-ingatan yung fear of the Lord sa buhay namin. And I believe, bagamat kami natatakot, Lord, na may maapektuhan sa aming mga trabaho, may bumagsak ng grades dahil po sa pag-aaral, pero salamat, mas nangingibabaw po ang aming takot sa inyo kung bakit nandito kami. Lord, i-cultivate mo yung fear of the Lord sa buhay namin. At gumawa ka sa aking buhay. Panginoon, please Lord, i-empty mo ko and punuin mo ko ng mensahe na galing po sa inyo upang makakonect ako sa buhay ng inyong mga anak na naririto. Salamat po Lord. At ang lahat ng ito ay aming pinagkakatiwala sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. The fear that we should never lose. Alam nyo ba na pag hindi tayo naging maingat, ang takot natin sa Diyos ay maaring mawala? Amen po? Sabi po ni Solomon sa kanyang sulat, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this the whole duty of man. Kung gusto nating i-track yung buhay natin, what will be our future? I-track natin ang buhay po ni Solomon. Amen po? Kasi si Solomon, mga kapatid, hindi pa rin natin alam kung ano magiging dulo ng buhay natin. Tama? Hindi natin alam. Kaya nga po, nagsisikap tayo, ginagawa natin lahat ng makakaya natin, nag-aaral tayo ng maayos, no po?
para somehow makita natin yung tinatawag na success sa buhay. Pero mga kapatid, if you're going to track the life of Solomon, makikita natin si Solomon na merong akala niya ay ito na yung success, ito na magpapasay sa kanyang buhay, pero sabi niya, all things is vanity and vexation of spirit. Sabi niya, lahat pala ng bagay, walang kabuluhan at nauuwi po sa, wala. Kapanglawan ng espiritu at nauuwi sa wala. So, alam niyo ba mga minamahal kong kapatid, sa kanyang pagbubulay-bulay, siya po ay isang napakayaman na tao. Amen? Kung nagpapakayaman ka, magtanong ka sa kanya, ano ba ang pakiramdam pag mayaman ka? Kung gusto mong sumikat, magtanong ka kay Solomon, ano bang pakiramdam ng sumikat? Kung gusto mong makamtan ng lahat ng bagay dito sa mundong ito, magtanong ka sa kanya, ano bang pakiramdam ng lahat ng bagay na meron ka sa mundong ito? Well, ang Bible is precaution, warning sa ating lahat. Kasi we don't know our future eh. Ang alam lang natin ang ngayon eh. Pero marami na tayong ginawa sa ating buhay na nagdala ng pagsisisi sa atin. Tama po ba? Have you ever made a decision that you really regret? Sino rito na may ginawa ka ng desisyon sa buhay mo na pinagsisihan mo? Amen? Amen. Why? Because we do not know the future. We don't know the outcome. At ito yung purpose bakit pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos para hindi tayo magkamali kasi mahal tayo ng Diyos. Amen? Just like sa ating pong sa ating preparation sa marriage life. Hindi habang buhay magiging young people kayo. In fact, we have young people here that I asked yesterday night, baka next year wala ka na niyan. Kasi mga kapatid, time will come, mag-aasawa tayo eh. And if we don't have preparation sa mga bagay na ito, wala tayong wisdom, mapapahamak tayo. Pero alam niyo po, pinakamagandang guidelines sa ating mga buhay, itinuro sa atin ni Solomon. Kung pag-aaralan natin yung Ecclesiastes chapter 2, dito nag-confess si Solomon na akala ko katangyagan, akala ko kayamanan, akala ko maraming babae. Pero sabi niya, nung nakita ko lahat ng bagay na pinagpagalan ko, I hated life. Wala palang kabuluhan lahat ng mga bagay na ito. So, alam niyo po mga kapatid, minsan lang ang buhay natin, wag nating hayaang mabuhay tayo sa pagdurusa at pagkakamali. Amen po? Pagkakamali kasi, minsan lang yan eh. Minsan lang yan. Katulad po ng meron kaming mga members sa church. Siguro, kung titignan namin, nasa 6 years na sila. They are faithful attending the church. Pero hindi sila pwedeng maging member ng church. You know the problem? They made a wrong decision in the past. Na itong pagkakamaling ito, bakit ko ba nagawa yun? Diba? Ang pagkakamali, merong consequence. Now, ang tinuturo niya dito mga kapatid, para wag tayong magkamali, ito yung conclusion ng buhay ng tao. Kung makikinig ka kay Solomon, nakita na niya lahat, isa ang kanyang conclusion. Sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Now, we can see a paradox in our topic. Yung paglalarawan, opposite na paglalarawan. About the topic, the fear of the Lord. The Bible often says, fear not, do not be afraid, do not fear. These commands appear many times, even more than 100 times in the Bible. And yet the Bible also tells us about fear, not to fear the Lord. Tells us to fear the Lord. Kung papansinin natin, God is telling us, fear not, be not afraid, do not fear. But there is only, mga kapatid, in the Bible, gusto kong malaman, there is only one fear that should never be overcome. And that is the fear of the Lord. Lahat ng klase ng takot, paglabanan natin yan. Takot kang makapasa, sana ma-overcome mo. Takot ka sa teacher mo dahil inuna mo ang Panginoon, sana ma-overcome mo. Takot kang maghanap ng lifetime partner, sana ma-overcome mo. Amen?
Marami tayong takot. Ano ba yung takot nyo ngayon? Sabi ng Panginoong Diyos, mga kapatid, fear not. In fact, mga kapatid, sa Bible, nabanggit po yung salitang fear not, no po, 60 to 70 times. Pero kung ilalagay natin yung be not afraid, do not fear, siguro 100 times ay mababasa po natin ito, mga kapatid. Yung paradox, nabanggit ko sa iyo, it is a statement that seems contrary but actually contains a deeper truth. Sabi ng Bible, fear not. And yet on the other side, ang sabi niya, fear Him. Fear me. Katakutan niyo ako. Lahat ng takot dapat ino-overcome. Pero merong isang takot na hindi kailanman dapat ma-overcome. And that is the fear of the Lord. You know why? Because it is the fear that sets boundary in our life. Kapag ang takot natin ang nawala sa Panginoong Diyos, problema. Ang minamahal kong kapatid. At nabubuhay tayo ngayon sa panahon na kung saan maraming tao na Kristiyano pero hindi natakot sa Diyos. Kaya ang simbahan puno ng kaguluhan, maraming kabataan, they sow discord. No po, maraming mga kabataan, may mga sariling mundo sa loob ng simbahan is because nawala na po yung kanilang fear of the Lord. Hindi na marunong manalangin, hindi na kayang magtapat sa Panginoong Diyos kasi nawala po ang bagay na ito. Napakahalaga ng pananampalataya sa buhay natin, no? We must overcome fear, no po, that weakens our faith. But keep the fear that strengthens obedience. And that is the fear of the Lord. Alam niyo po ba, mga kapatid, bakit maraming taong pupunta sa impyerno? Bakit? Walang takot sa Diyos. Kung meron man taong pupunta sa impyerno, hindi natatakot sa judgment ng Diyos. They preach about hell. They preach about the, yung wrath of God. We preach about the tribulation. We preach about the lake of fire. Mga kapatid, we preach against sin, pero ang tao, hindi niya pinapansin yan. Bakit? Walang fear of the Lord. Kaya ang tao, one day, kung mapapahamak man siya sa impyerno, sapagkat hindi niya kinatakutan ng Diyos sa kanyang buhay. And I want to share a short testimony bago tayo pumunta dito, kasi napakahalaga ng fear of the Lord. Alam niyo po ba, nung bata ako, sa edad na 7 taon, takot na takot ako mamatay. Totoo yan. Kung ang nag-drive sa'yo para hanapin mo ang Diyos, takot kang mamatay, isa ka sa matapat ngayon. Yung driving force. Kasi sabi ko, kung mamamatay ako, wala na ba? Non-existence na. Ang lungkot naman ng buhay, hindi ko na masisilain uli ang mundong ito. Hindi ko alam ang langit eh. Tama po ba? And day after day, I have that question in my mind na nakakatakot mamatay. Bakit ipapanganak ka sa mundong ito and then mamamatay ka rin pala? Alam niyo po, kahit hindi pa ako baptist, nung narinig kong may Diyos nasa langit na tumutugon ng panalangin, because of the fear of the Lord, imagine niyo po ito, at the age of 6 years old, 7 years old, consistent po yan. Every day, I never miss a single day na hindi ako mag-pray. Hindi kailangang mag-teenager ka para maintindihan mong katakutan ng Diyos. Kahit bata, pwede kang matakot sa Diyos. Amen po. Lalo na kung nakilala mo, siya palang may hawak ng buhay. Amen? Siya pala yung pinakamakapangyarihan sa lahat. So, mga kapatid, nabarkada man ako nung high school ako. Pero mga kapatid, every time marinig ko yung salita ng Diyos, ay patuloy pong nagdadala ng takot sa aking buhay. Amen po? Hindi ako marunong umatras sa gulo, sa suntukan. Pero mga kapatid, natuto akong sumuko pagdating sa Panginoon. Bakit? I have the fear of the Lord. Amen? Why people are going to hell? Because they do not fear the Lord. Sabi ng Matthew chapter 10 verse 28, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear Him
which is able to destroy both soul and body in hell. Lahat ba dito ligtas na? Mga kapatid, kung hindi ka paligtas, ang takot mo sa Panginoong Diyos ang magdadala sa iyo para sumunod ka sa Kanya. Your fear of the Lord, napakahalaga po nito mga kapatid. Amen? So, alam niyo po ba mga kapatid, why the fear of the Lord should never be loose? Bakit hindi po natin dapat maiwala ang fear of the Lord? Bakit mahalaga ito sa buhay po natin? Number one, mga kapatid, kapag po nawala ang fear of the Lord, it will harden your hearts. It will harden your heart. Ang pagmamatigas ng ating puso, mga kapatid, ang dahilan kung bakit nawawala yung fear of the Lord. Amen? Do not harden your heart because you might lose the fear of the Lord if you harden your heart. Are you listening? Parang ganito, lagi ko pong nasishare ito, no? Diba, minsan kapag takot ka sa isang hayop, pag lagi mo nang nakikita, maya-maya di ka na kinakabahan, maya-maya hinahawakan mo na. Kasi nasanay ka eh. You see, si pastor, no, i-relate ko lang sa mga naano ko po. Nung siguro year 2002 hanggang 2006, nag-aalaga ako ng mga pinches. No po, bago ako nakarating ng Del Carmen. Sabi nila, huwag kang dadaan kasi hindi sila mangingitlog, nabubulabog sila, ganyan, no? So hindi naman ako dumadaan para ano po, may sisilipin ko lang sila. Pero wala pa rin silang mga itlog. One time, meron kaming pinupuntahan. Ewan ko kung alam ni Ruel ito, si Pio, pinupuntahan natin. May pinupuntahan kami. Ang pinagtatakan ko, lahat ng mga hayop niya nagbi-breed. Pero meron silang aso na malalaki na mababagsik. Eh, pag yung mga ibon ko nakakita ng tao o hayop o pusa nagwawala, pero yun, hindi. Sabi ko, Brad, hindi ka ba natatakot na yung mga hayop mo ay kagatin or hindi mag-breed kasi may mga aso ka dyan. Takot na takot. Pero bakit hindi sila natatakot? Sabi niya, nung una, talagang magwawala yan. Lumilipad-lipad, natatakot, sabi niya ganon. Pero darating yung time, masasanay din sila. Mas dapat mo silang sanayin sa may tao, sa may aso, sa may magulo, sabi niya ganon. Kasi yan ang nature ng paligid natin. Kung sasanayin mo sila sa tahimik, every time na may dadaan, mabubulabog sila, hindi sila magbe-breed. So dumating po yung time na ang mga ibon na ito na takot sa aso, komportable na. Bakit? Sanay nang nandoon eh. Alam niyo po mga minamahal kong kapatid, kapag po nasanay tayong kinakalaban ng Diyos at pinagmamatigas ang puso natin, darating ang araw, ang pwedeng masira at mawala sa atin ay ang fear of the Lord. How many times we can read about not hardening our hearts? Isang halimbawa po sa Psalm, and even in Hebrews, isinulat din po ito. Psalm 95 verse 8, harden not your heart as in the provocation, as in the day of temptation in the wilderness. Huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso, gaya ng Meriba, gaya ng kaarawan ng masa sa ilang. Akala ng mga Kristiyano, walang masamang epekto ang paglaban sa salita ng Diyos. Minsan po kapag nakukonvict tayo, nilalabanan natin ito, akala natin walang epekto ito. Pero merong epekto ito because dahan-dahan niyang nilalabanan ng Diyos hanggang yung fear natin ma-overcome yung fear of the Lord sa buhay natin. Kaya ang Kristiyano, mga kapatid, walang Kristiyano na nung naligtas at nakagawa ng kasalanan, hindi nakaramdam ng kaba. Bakit? You have the fear of the Lord eh. Pero subukan niyo po ito. Araw-araw mo nang ginagawa ang kasalanan, kakabahan ka pa ba? Hindi na po. Kasi ano ang nakurap? Ano ang nasira? Yung fear of the Lord na dapat maging protection mo. Are you listening? Dapat maging protection mo. One time, meron po magkasintahan. And of course, dala ng kahinaan, nabubuhay po sila. Merong mga time, they do the kissing.
Of course, di naman lang ginagawa in public. They do the kissing. And then mga kapatid, of course, Satan will, take advantage. Liban doon sa kissing, sa pisngi-pisngi lang, bandang uli. Forgive my word. No po, nandun na yung pag-akbay. Dati po, sa likod. Ngayon, nasa bewang na. Dito na. Dati, dito lang eh. Dito na ngayon. And then mga kapatid, dahil nagpatuloy po ito, pati na sa labi, nagkikiss na po. And, yung worst ng istorya, yung isang gawain ng isang mag-asawa na gawa ng magkasintahang kabataan ito. Ano gagawa nila? After that, they have the guilt. Last na to, di na natin gagawin to ha. Pero dala po ng kahinaan ng laman, bumabalik sila. Bumabalik sila. Maybe some of you, I hope sana walang tao dito na para bagang you have same story. Alam niyo po, one time, wala silang planong mag-attend ng camp kasi po, pag malayo ka sa Panginoon, hindi ka nag-i-enjoy sa mga salita ng Diyos eh. Amen po? So wala silang plano mag-attend, nag-usap sila, walang plano. Pero mga kapatid, yung kanilang pastor, alam niya nangihina sila, alam niyang kailangan sila, tinanong sila, ba't di kayo sasama ng camp, kapatid? Napakahalaga ng camp. Pero may discernment ng pastor. Parang, yung discernment ng pastor, matindi yan eh. Pero di lang alam ng pastor kung hanggang saan ang inaabot ng pagkukulang ng magkasintahan. Sabi nila, pastor, pasensya na po, wala akong budget para sa camp. Nung umarap siya, sumisenyas yung lalaki. Sabi, wala kang budget. Kasi yung babae gusto na sumama, pero na-impluwensyahan. Sabi, wala kang budget. So, nung nakita niya yung boyfriend niya, sabi niya, wala po akong budget din. Okay? So, sabi ng pastor, yun lang ba talagang problema nyo? Opo kung meron lang kami, nakapagbitaw ng salita yung lalaki. Kung meron lang kami, pastor, bakit hindi po? Sabi ng pastor, sige. Sagot ko yung yung pambayad nyo ng camp. Parang biblical meron nga ba nangyari dito? Parang true to life story, So, to make the long story short, dismayado sila. Pagkalis si pastor, sige po, pastor. Wala sa loob nila, sige po, pastor. Pero pagalis ng pastor, dismayado sila. Bakit ba naman nasabi kong pupunta pa tayo sa camp? Sabi nung kanyang girlfriend, sumama na kasi tayo. Ikaw naman. Pero dahil hindi makahindi, sumama po sila sa camp. Anong gagawin nila sa camp? Pakikinig ng salita ng Diyos, makakabanding ang mga Kristiyano, right? Alam po, nung nandun na sila, nag-attend po, nakabanding na nila mga Kristiyano, nandoon. So, first session, abay gumagawa ang Diyos. Pero lalaki, silang dalawa tinatamaan. Pero lalaki, very resistant. Tinitignan niya lagi yung kanyang kasintahan. Baka naman magpadala ka. You see? Another message, ganun pa rin. Parang sila lang ang kausap ng Panginoong Diyos. Alam niyo po mga kapatid, pagkatapos ino-orient, parang Satan yung boyfriend niya, lalaki. Naintindihan naman ng Panginoon yung natin, relationship natin, kulang na lang naman, kasal tayo. Pero di ba, nagmamahala naman tayo. At kahit ginagawa natin yan, total, alam naman ng Diyos na wala akong planong palitan ka. So parang ginagawa niya, binubura niya sa isipan niya yung mga konviksyon na pwedeng matanggap ng babae. Ang katindi ang lalaki. Bakit po? Kasi gusto niya makascore Gusto niya magawa ulit ito Pero mga kapatid, iba ang pag-receive ng babae. Dumating yung time, ang babae sobrang convicted na. Convicted na. Alam niyo mga kapatid, nung i-orient siya ng lalaki, sabi ng babae, hindi mo ba naintindihan ang salita ng Diyos? Ang ginagawa natin mali. Sabi niyang ganon, hindi ko kayang labanan yung pangungusap ng Diyos. Sabi niya, kung hindi mo kayang magbago sa bagay na yan, at hindi mo kayang maghintay, sabi niya ganon, siguro
mas magandang alang-alang sa Panginoon, gagawa ako ng desisyon. Gagawa akong desisyon. During the invitation, mga kapatid, lumapit ang babae. Lumapit ang babae. So nakipagkasundo muna, sige, wag na tayo maghiwalay, okay lang yan. Pero patuloy pong nakonvict ang babae. During invitation, lumapit po ang babae at nagsabi, umiyak sa Panginoon, Lord, paano ko nagawa itong ganitong kasalanan sa iyong banal na harapan, Panginoong Diyos? Nanumbalik po yung kanyang banal na pagkatakot. And he realized, God, ang Panginoon ay nangungusap sa babaeng ito at binigyan ng wisdom, anak, your heart is not corrupt. Pero yung taong nagmamahal sa'yo, yung tao, yung boyfriend mo, yung kanyang puso ay malayo sa akin, ang kanyang puso ay corrupt. And that time she made the decision, pagkabalik niya, sabi niya, ay nakonvict eh. Bagamat nagkaroon ako ng agreement a while ago sa'yo na sige, tuloy natin, pero simula nakilala kita, nailayo ako sa Panginoong Diyos. Sabi niya, kung ang takot ko sa Panginoon, ang magkukurap ang ating relasyon, di baling maghiwalay na tayo. So, I'm sorry, sabi niya ganon, kasi hindi mo na pangalagaan. Mga minamahal kong kapatid, meron taong kurap na kahit anong salita ng Diyos ang marinig, pilit pong inilalaban yung sa kanila. Pilit na inilalaban yung mali. Hindi nila inaalaw ang Diyos magtrabaho sa kanilang buhay. Kaya po nakukurap yung fear of the Lord. Sana sa atin, wag natin gawin yon, mga kapatid. Amen? Alam niyo po ba, mga kapatid, walang mahirap gawin para sa Panginoon kung meron tayong fear of the Lord. Kasi ang fear of the Lord, it means reverence, respect sa ating Panginoong Diyos. Amen? Though sounds like being afraid, but it doesn't mean terror. Instead, it means reverence, awe, or obedience. Amen? So, makikita natin dito, mga kapatid, kapag ang Kristiyano pilit niyang nilalabanan ng salita ng Diyos, ang nagiging epekto nito, tumitigas ang puso. At dahil tumitigas ang puso, naapektuhan ng fear of the Lord. Makinig kayo mabuti. Meron tayong young people, ni kahit isang salita na laban sa kanyang pastor, hindi niya kaya sabihin. Bakit? Kasi may fear, may respeto, may reverence. Amen po? Pero wala naman po sana rito na kaya mong makipagsagutan sa pastor mo. Kasi that's very delicate. For me, bilang isang pastor, kapag ang isang miyembro nakipagsagutan siya sa akin, hindi na magbabagong pananaw ko kahit tumino siya. Because yung reverence is already corrupt. Huwag niyong gagawin yun, amen? Nirirespeto niyo ang inyong pastor. Lalo na higit sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Okay? Tandaan niyo po ito, kailan ba tumitigas ang puso natin? Tandaan niyo kapag tumigas ang puso natin, nawawala ang fear of the Lord. Huwag niyo lalabanan. Okay? So you are hardening your hearts when you are ignoring the truth. Kapag nilalabanan niyo ang katotohanan, tumitigas ang ating puso. Diba ang sarap ng buhay natin bilang mga Kristiyano, yung sa sobrang takot mo sa Diyos, ano lang yung marinig mo, sumusunod ka. Uy, bawal yan. Nakakita na kayo ng Kristiyano na sobrang lalim ng kanilang pagkatakot sa Diyos? Yung maliit na desisyon lang, kahit simpleng desisyon lang, wag nating gawin yan, ayaw ng Panginoon yan. Nalala ko po, nung araw, mga kapatid, kapag ka nakapagsalita ka ng pangit, sinasampal mo pang bibig mo, ano ba yun? Ba't ko ba nasabi sa kapatid yun? Kasi meron kang fear of the Lord. Pag naramdaman mo isang bagay mali, na ano ka, mga kapatid? Minsan, pagka may fear of the Lord ka, nanonood ka pa lang ng television, nakikita mo yung pinapanood mo, nakatupis pa naman, may damit pa naman, pero nagre-react ka na kagad. Ano ba naman to? Because you have the fear of the Lord. Amen po? Kaya pag ang Diyos nangungusap sa atin, mga kapatid, wag nating i-ignore, wag nating ibaliwala yung katotohanan.
Kasi kapag nasanay kang binabaliwala, darating ang araw, hindi mo namamalayan, lumalaban ka na sa katotohanan. Ilang young people ang ganyan, even in our church. Kahit anong pangaral mo, makita mo yung mga itsura nila, lumalaban talaga. Alam nyo bakit? Akala nila nakakatulong sa kanila yon. Ano ang nawala sa kanila? Yung fear of the Lord. Hindi nila alam kapag nilalabanan mo salita ng Diyos, nilalabanan mong lingkod ng Diyos, wala kang ibang nilalabanan kundi ang Diyos. Huwag po nating labanan, mga kapatid. I-honor natin sila. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Amen? Maglingkod tayo. Okay? So wag po tumitigas ang puso ng tao kapag ini-ignore niyang katotohanan. You are hardening your hearts when you resist the conviction of the Holy Spirit. Ito pa. Yung bang sa preaching tinamaan ka pero nagpapanggap kang walang nangyari? Hello? Narinig mo, parang ako yata ito. Ganito rin ang aking ginagawa. Ganito rin yung kasalanan ko. Pero mga kapatid, ayaw mong isuko. Hindi mo ba alam, tayong lahat dito kausap ng Diyos? Ang Panginoon patuloy na nangungusap sa ating buhay. Kapag naramdaman mo, gawin mo. Halimbawa po, nakinig ka ng preaching about honoring parents. Igalang mo ang iyong magulang. Yan ang sinasabi ng Bible. Huwag mo lang silang igalang. Obey them. Honor them. Obey them. Mga kapatid, nung nagpipreach ka, naalala mo tuloy yung ginagawa mo sa magulang mo. Ang ibig sabihin nun, ng Holy Spirit, nangungusap sa'yo. Ang gagawin mo, mga kapatid, hindi. Kasalanan naman ni nanay No? Hindi po ganon. Kapag kaganon po ang attitude natin, pinapatigas natin ang puso natin. Narinig natin yung bawal na relasyon sa kabataan. Tandaan niyo po mga kapatid, sex outside marriage is sin. Kasalanan po yan. At kung meron mang gumagawa ng ganyan ngayon, gusto ko pong malaman niyo mga kapatid, kapag naramdaman mo ang Holy Spirit, ikaw yon, anak, ikaw yon. Isuko mo, kasi yung paglaban dyan, pagtigas ng puso mo. Totoo po yan. I remember one time, share ko lang po, total mga kabataan kayo, buhay kabataan muna. Amen? Bili nyo po, maganda nga sa church natin, ang taas ng standard, no po? Pero mababa pa rin Siguro gawin na nating 21 siguro yung no? Kasi 18, wala pa namang yan Dapat 18, doon ka lang sisimula mag-pray, hindi yung pasok ka na sa relationship. Tama po ba? Alam nyo po, mga kapatid, sa amin doon, sa baryo, dapat mga 14 ka pa lang, dapat may boyfriend ka na, girlfriend, doon sa amin. No? Kaya doon po, dito lang yata pinauso na umaabot ng 30 ang mga dalaga dito, no? Dito lang, Sorry po. So, doon po sa amin, mga kapatid, pagka umabot na po ng 22, minsan, kakasal na yan. No po, para sa kanila, matured na, kailangan nang magpakasal. So doon po sa amin, yung first time kang magkaroon ng girlfriend at the age of 18 years old, ano na po yan? Wow na yan. Wow. No? Wholesome. No? Talagang ibig sabihin, maingat ka kasi minsan, first year high school, may boyfriend na niya si ganito. Nung second year, ito naman. Ganyan po. Sino dito? Yung high school pa lang. O kaya grade 6, may boyfriend, girlfriend na. O patawa-tawa pa kayo. May mga crush-crush na kayo nung araw. So 18. Actually, ito po alam ng Panginoon, no? Nung first time ako magkaroon ng kasintahan, hindi po si ma'am to, ha? No po. Alam niyo po ba nung time na yon? 2 weeks. Sabi niya, tayo na. Siya pang nakikipag-usap sa akin na, kailan ba magiging tayo? So mukhang siya nagligaw, So sabi ko, siyempre, mas matanda. Sabi ko, sige. After 2 weeks, kami na. Okay? Antindi. Nung nalaman po ito, mga kapatid, nagulat ang mga tao. Na mga young people. At pagkatapos po nun,
As a leader, ito po, hindi in-explain ng maliwanag sa akin, tayong mga leader, mataas ang expectation ng mga young people sa atin. Kaya kapag hindi maayos ang buhay natin, huwag tayong magtaka kung mahirap sila sumunod. So hindi ko naingatan yung testimony. Alam niyo mga kapatid, yun na po yung simula na sinabi po ng aking pastor, kinausap niya kami. Hindi ko maintindihan sabi niya, Kokoy, leader ka ng kabataan. Ayoko na kung ayoko kayo laging nakikita nagtatabi ni sabi niya, so putik na. Sabi niya, kapag nakita ko kayo nagtabi, sabi niya ganon, kakausapin ko kayo at papagalitan ko kayo. So, ako po, pastor, klaro po, maliwanag po, pastor. Okay? Kaya lang po, yung babae, masyadong obsessed. Hindi tayo naintindihan ni pastor. Alam mo lang, si pastor, nung siya'y kabataan, ganyan din. Ganun po Sisirain niya yung credibility ng pastor So to make the long story short, ako malaking takot ko sa pastor ko, ayoko. Pero wala siyang takot. Okay? So naingatan sa church, sabi din ni pastor, ayoko kayong makita sa labas ng malaman ko na kung saan-saan, kayo lang dalawa magkasama. Ito hindi ko na pangalagaan. Pastor ko, marunong manghuli. Sabi niya, Kokoy, may nakapagsabi sa akin, nagbibiro lang pala, na nakita daw kayo, magkasama kayo. Di ako makapagsinungaling opo, hinuhuli lang kita, nagpahuli ka na. Ang nangyari mga kapatid, pag sumasakay kami sa tricycle, dapat yung isa sa likod, yung isa sa loob. Ayaw niya yun. Gusto niya dalawa sa loob. Pumara bigla. Kaya pa tumigil ng tricycle, tapos umandar. Ako na palang magbabayad, wala na yung kasama ko. Bumaba. So nalaman ko, ba't ka bumaba? Ba't doon ka sumakay? Yung mga ganun bang mga pangyari. Alam po, sabi ko, ayaw ni pastor to Pero alam po, lagi niya sinasabi, hindi, alam niyo hanggang, to make the long story short, marami pang mga desisyon na nangyari na nakapagsinungaling sa pastor, nakurap, kasi merong isang tao na pilit kang kinukurap. Pero alam niyo po ba, habang nakaupo ka sa preaching, maalala mo yung ginagawa mo Tandaan niyo po ito, buhay ang salita ng Diyos. Hindi maaring hindi mo maramdaman ang ipinapangusap ng banal na Espiritu sa atin Hindi maari. Pero alam niyo po, alam ng Diyos maganda ang puso mo. Pero alam niyo ba, kailan po mapangit ang ugali ng tao sa Panginoon? Kapag ang puso niya naging matigas na. How many young people na nakita natin, they have a good start, a humble beginning, faithful, mapagmahal sa Diyos, active sa gawain, maingat ang kanilang mga buhay, pero tignan natin, biglang nagbaligtad. Bakit po? Hindi naingatan ang puso. Mga anak ng Diyos, kung meron man tayong iingatan, ay yung yung fear of the Lord sa buhay natin. Amen? Huwag nyo hayaang mawala po yun. You are hardening your hearts when you are fighting against your conscience. Ano ibig sabihin nito? Yung nakukonsensya ka na pero pilit mong nilalabanan. Alam niyo po ba yun? Gusto mo na mag-sorry. Hindi, kasalanan. Nakukonsensya ka na Huwag nating labanan yung konsensya natin, mga kapatid. Kasi nakukurap ang conscience at dahilan para tumigas ang puso. You are hardening your heart when you are disobeying God. Kapag hindi natin pag hindi natin sinusunod ang Diyos, tumitigas din po ang puso natin. Kaya dapat, kung ano man yung gusto ng Diyos sa atin, sumunod tayo. Kasi darating ang araw, hindi lang isa, dalawa. Lahat ng utos ng Diyos ayaw na nating sundan. Kasi bakit po? Tumigas na po ang ating mga puso. Amen? Nariyan pa ba kayo? Fear of the Lord. Maniwala kayo sa hindi, hanggang sa dulo ng paglilingkod natin, hindi ka mawawala kapag may fear of the Lord. Do you think yung mga nagbabackslide may fear of the Lord? Wala po yan. Wala.
Bakit? Tatalikod ka kung may takot ka sa Diyos? Hindi. Are you listening? Do you think yung mga nabubuhay sa kasalanan may fear of the Lord? Wala. Kasi yung fear of the Lord, yun ang nagtutulak sa atin para kahit nahihirapan tayo, ay manatili tayong nagtatapat. Amen? Hindi lamang po it hardens the heart, it builds pride in our life. Kapag nawala na yung fear of the Lord, magsisimula ka ng mag-build ng pride sa iyong sarili. Kaya ko kahit wala ang Diyos. Kaya kong tumayo kahit wala ang Diyos. Magdidesisyon ka ng mga bagay na hindi mo na ikukonsulta sa Diyos. Amen? Wala nang fear of the Lord eh. Pero pag may fear of the Lord ka, ano man ipapasok mo sa buhay mo, kinukonsulta mo siya. Ina-acknowledge mo siya. Wala kang bagay na pinapapasok sa buhay mo na pwedeng sumira sa'yo. Amen po? Young people, listen up. Walang masamang makipag-boyfriend, girlfriend. Hindi kami against dyan. Pero gusto namin nasa tamang panahon, nasa tamang lugar, amen? At nasa tamang edad. Walang masama po dyan. Huwag lang tayo magtago. Amen? It builds pride sa ating mga buhay. Kaya po, maraming mga tao, hindi na natin sila makorek. You know why? May pride na sa buhay. Tandaan niyo po ito. Bakit kaya si Lucifer ay bumagsak mula sa langit papunta dito? Pastor, dahil sa pride. Tanong nyo mga kapatid, kung si Lucifer may takot sa Diyos, mangangahas kaya siya at madidevelop yung pride? Hindi po. Walang lugar ang pride kapag may takot tayo sa Diyos. Wala po itong lugar. Amen? And then mga kapatid, it will bring sin sa ating buhay. Hebrews 3:13. Sabi po rito, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Anong sabi niya? Ngunit kayo'y mga pangalan sa sabi niya rito, yung mga pangaralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan. Sin hardens our heart. Kaya nga minsan nagsisimula ang kaaway sa malit na kasalanan eh. Dati may takot ka pa sa Diyos. Dati anumang bagay kinukonsulta mo. Pero dahil ang kasalanan, inalaw mo yun ang nag-corrupt sa'yo. To the point na kahit ginagawa mo ang kasalanan, wala na, okay na. Amen? Look at tignan niyo po si Joseph. Si Joseph was tempted every day. Amen? He was tempted every day. Pero saan niya kinukuha yung pagre-resist niya? Pagre-resist niya. Sabi ko, nag-usap-usap kami ng mga pastor. Pastor, kahit mga pastor po tayo kako. For example kako, meron pong isang taong tumayo dyan sa harapan natin kako. Forgive my word. Nahubot-hubad. Sabi ko, hindi ba maapektuhan yung natin, yung flesh natin kako? Lahat sila nagsabi, hindi. Tao pa rin tayo. Kahit gaano ka ka-resistant. Pag nakita mo yan sa harapan mo, hindi pwedeng magbago yung pakiramdam mo eh. Are you listening? Pero anong driving force ni Joseph? Bakit nakatakas siya doon? Fear of the Lord. How can I do this great wickedness in the sight of God? Hindi ko kayang gawin to. Amen? Mga kapatid, mahina ang laman. Parang gusto kong malaman nyo. Sabi nila, ang drugs, para po magamot, kailangan marehab. Kasi ang tao babalik lang sa kanyang pagdadrugs. Pero bakit nung panahon ni Duterte, ang daming drug addict na nagbago? Ang daming drug addict na sumuko. In fact, may dinadala po sa church namin ng mga addict, pinapaturuan kay sermon. Pinupunta, tas nag-a-attend po ng church namin. Bakit nagbago sila? Takot mamatay. You see, fear ang dahilan. Bakit nagbago sila?
Fear din ang dahilan bakit tayo nakakatakas sa temptation. Huwag niyong hayaang makurap yun. Kasi kapag nakurap yun, makinig kayo ha, kapag nagawa mong minsan, anong garantiya na hindi mo na ulitin? Totoo po yan. Kaya nga sabi ng Bible, ito yung warning niya eh. Sabi niya mga kapatid, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Pansinin niyo po ang buhay natin. Nung tayo nakakilala sa Panginoon, may bisyo tayo, may mga maruruming gawain tayo, nagsusugal tayo, pero nung na-convert tayo, totoo yung sinabi ng Bible, pinalaya tayo ng Diyos. Instant yan, nagkaroon ka ng lakas. Nakipag-break ka sa unbeliever mong boyfriend, girlfriend, iniwan mo yung mga malalaswang mga panoorin, yung mga inalis mo sa isipan mo yung mga green jokes, tumino ka. Amen? Pero may warning ang Diyos. Be not equally yoked. No po, to the unbeliever. At sabi niya, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Bakit po? Yung bagay na iniwan mo, kapag binalikan mo yan, maniwala ka. Habang binabalikan mo, ang masakit, nawawala nang nawawala. At kapag nawala na, papalitan na ng sarap. Kasi ang laman na po ang nag-a-absorb, wala na yung fear of the Lord. Kaya nga sinasabi ko, kapag nagawa mong minsan, ano yung garantiya na hindi mo uulitin? Maliban na lamang kung manumbalik ang iyong pagkatakot sa Diyos. E napakahalaga ng fear of the Lord. Amen po? Tandaan nyo mga kapatid, yung fear of the Lord, nagsisimula yung wisdom. Wisdom starts from the fear of the Lord. We have to seek counsel. Kailangan nating mag-ask ng counsel sa Kanya, mga kapatid. You have to obey His instruction. Kapag ka may fear of the Lord ka, susunod ka eh. Tama po ba? Minsan di man natin maintindihan, pero Lord, sinabi mo po, susunod kami. Pero hindi mo alam, nililid na pala tayo ng Diyos. Amen? Ginaguide na pala tayo ng Panginoong Diyos. Kailangan nating ingatan ang mga bagay na ito. We do not have much time, mga kapatid. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo, na karamihan ng mga karakter sa Bible na ipinagmalaki ng Diyos, na ingatan nila ang fear of the Lord sa kanilang buhay. Una, si Job. There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Bago naging perfect si Job, bago naging righteous si Job, nagkaroon muna siya ng fear of the Lord. Can you explain na kaya mong maging right sa Panginoon kahit wala kang fear of the Lord? That's impossible. Fear of the Lord, nagsisimula yung wisdom. Para sumunod ka, mga kapatid. Amen po? Para maging maingat tayo sa ating mga lakad. And so, makikita natin, ang Diyos pinagmalaki niya ito. In Job 1:8, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth? A perfect and upright man, one that feareth God, and escheweth evil. Isang taong marunong matakot. Amen? Isang taong marunong matakot. Mag-ingat po tayo. And then mga kapatid, yung Genesis 22:12. Si Abraham, and he said, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him, for now I know that thou what? Fearest God. Seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. God demands fear. Amen? Yung fear of the Lord, God demands reverence. In Malachi 1:6, ito po sinabi ng Bible, a son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Said the Lord of hosts unto you, O priest, that despise my name, and you say, wherein have we despised thy name? Mga minamahal kong kapatid, bago tayo magtapos,
kung meron mang bagay na wag niyong aalisin sa buhay niyo ay yung fear of the Lord. We can preserve this kind of generation kung ang fear of the Lord ay iingatan natin sa ating pong mga buhay. If that fear of the Lord hindi mo na masyadong maramdaman ngayon, may remedyo pa po dyan. Basta meron ka pang naririnig na bulong ng Diyos, magsimula kang humakbang palapit sa Kanya. Alam niyo po, hindi mo namamalayan that fear ay magsimula pong sumibol muli sa ating mga puso at mga paglingkod. So I will close my preaching in this illustration. Alam niyo dati, yung soul winning, parang naging ano na lang siya, parang casual na lang. Kung gusto mong gawin, gawin mo. Kapag ayaw mong gawin, okay lang. Total, wala naman nag-uubliga sa'yo na gawin yan no po? Pero ito'y utos ng Bible. And so I started to ask God and to pray for it. Lord, hindi lang kami basta nag-one soul a day. Tulungan mo kaming ilagay mo sa aming puso ito. Tulungan mo akong magkaroon ng malaking takot sa iyo kapag hindi ako nakapag-soul winning. Hindi ko inilalagay sa puso ko ito. So, ang Diyos po, sa kanyang habag, nagsimula siyang magtrabaho sa puso ng kanyang anak. Pero one time, this what happened. Nung po nga na-emergency si ma'am, nandun kami, may katabi siyang isang matanda doon na nakikita ko na dinala doon, kino-comfort ng kanya mga kamag-anak. Ang sabi, pa, ano lang, relax ka lang pa, relax ka lang. So nandun ako, kasi ano lang parang kurtina lang yung pagitan no? Tinitignan ko siya, ang sabi ko sa sarili ko, iwin ko na to. Iwin ko na. Kaya lang nakita ko, siguro nasa 4 yung mga kamag-anak niya, nakayakap lahat sa kanya. Sabi ko, doon ako natakot. Yung sasabihin ko, ano kayang gagawin ko? Patatabihin ko ba sila? Doon ako naalangan. So, mamaya na lang. So, nakaupo kami habang inaantay namin yung result ng check-up ni ma'am doon sa emergency. And then mga kapatid, maya-maya, narinig ko siyang nahirapang huminga. Gumaganon siya. So sabi ko, dapat ko na yatang iwin, pero inignore ko. Kinausap ko pa si ma'am, yung ganito, inignore ko, pero narinig ko. Pero yung ko kung narinig niyang, sinabi ko na, nahirapang huminga yung matanda ka ako. Pero sa isip ko, iwiwin ko siya. Alam niyo mga kapatid, nung susunod akong sisilip, kasi kinuha siya para i-check, may nilagay na ano sa katawan niya, doon sa kabila. Nakikita ko siya. Nung nakita ko siya, ng mga doktor, pinapump na siya. Bigla akong pumasok. Yung matanda. Ako, nire-revive na siya, sabi ko. Tapos, alam nyo bang nandun ako sa kurtina? Ito yung kurtina, dito sila. Nandun ako. Medyo malayo. Habang pinapump po siya, ang lalim ng inisip ko, yung pangihinayang, no? Lord, nilid mo na sa akin Dapat winin ko na to Bakit nahiya pa ako? Alam niyo mga kapatid, nung palabas na kami ni ma'am, sakto-sakto nagiyakan yung niyayakap siya. So, I want to ignore that feelings. Bumili kami ng gamot sa butika. Alam niyo, habang nandun ako, hawak ko yung manubela ng sakyan. Ang lalim ng inisip ko, as if I disappointed God in my life. Yung parang, Lord, dapat winin ko talaga. Alam niyo po mga kapatid, hanggang umuwi ako, dala-dala ko yung bit-bit ko yung kalungkutan sa aking puso, na Lord, that is the signal. Yun na po signal niyo, pero di ako nakinig. Alam niyo mga kapatid, sabi ko, kinuha ko na lang yung comfort dito. Lord, forgive me for neglecting that great need ng taong ito. Pero I thank you as well for bringing back yung fear of the Lord, yung burden na nararamdaman ko. Dati wala na yun sabi ko. Pero salamat, nararamdaman ko pa rin. Alam niyo mga kapatid, as we draw closer to God, we revive the fear of the Lord. I know some of you are faithful naman. It so happen, naging alipin ka lang. It so happen na pilit mong pinagmamatigas ang puso mong, alam mong mali. Pero makakatakas ka lang dyan. Kung ibabalik natin yung ating mataas na respeto at paggalang sa Panginoong Diyos. Lord, dapat bilang Panginoon, maging Panginoon kang totoo sa buhay ko. And you deserve the highest
reverence. Sa oras pong ito, mga minamahal kong kapatid, I know napakainit ng panahon, pero sana nakakasunod tayo. Some of our young people, they fasted for this camp. Isa lang po ang manumbalik at maglingkod sa Diyos. Worth na po yung ating pagpapagal. Pero how much more kung marami dito na may mga kasalanan, pilit na lumalaban sa Panginoong Diyos, they corrupted the fear of the Lord. Sa oras na ito, Lord, ayoko pong i-deliver mo ko unto a reprobate mind. Listen, if you keep hardening your heart, God will deliver you unto a reprobate mind. Anong ibig sabihin nun? Basahin niyo po yung Romans chapter 1. Patitigasin na ng Diyos ng lubusan ng puso nyo kapag ayaw nyong makinig sa Kanya at ayokong humantong doon. God knows your life. Alam ng Diyos ang struggle mo. But it's about time, Lord, ayoko pong darating yung time hindi ka na magsasalita sa buhay ko. Darating yung time hindi ko na maramdaman ang pangungusap mo sa aking buhay. Darating yung time na hindi na ako luluha sa mga mensahe na narinig ko. Darating yung time na hindi na ako makukonvict. Lord, sana sa oras pong ito, ibalik mo yung fear of the Lord because this generation, they need a God-fearing young people. Tayong lahat ay tumayo. Imuko po tayo. Mga kabataan, hindi tayo pwedeng magtago sa Diyos. God knows everything. Kung hindi ka marunong matakot sa Diyos, tandaan mo po, ang Diyos ang lumikha ng impyerno para ilagay lahat ng mga makasalanan doon. Ang Diyos po, mga kapatid, ang nagpabagsak kay Satanas dito sa mundong ito. Ang Diyos po, deserve niya po na siya'y katakutan natin, hindi lamang po dahil siya nagligtas sa atin, kundi siya ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Sana kung tayo naglilingkod sa Diyos, dala-dala pa rin natin yung fear of the Lord. Hindi po yung halos naglilingkod tayo, nagpapanggap tayo, marami tayong mga tinatago. Sa oras pong ito, mga minamahal kong kapatid, meron pa bang dapat isuko? O you have already corrupted the fear of the Lord. Na minsan hindi ka na rin nakakaramdam ng kalungkutan kapag hindi mo siya napaglilingkuran. Hindi ka nakakaramdam ng takot. It's about time to pray, Lord, ibalik mo po yung fear of the Lord sa buhay ko. Gusto ko maranasan uli na anuman lang ang gagawin ko, I always consider you. I always acknowledge you. Lord, please, restore the fear of the Lord sa aking buhay. Huwag nating hayang mawala to, mga kapatid. Huwag nating hayaan. Alam nyo, mga kapatid, gusto ni Satan patigasin ang ating puso. Para sa gayon, yung panawagan ng Diyos sa buhay natin, tatawanan na lang natin kasi wala nang fear of the Lord eh. Ibabaliwala natin kasi wala nang fear of the Lord. Pero mga kapatid, salamat. Buhay ang salita ng Diyos at salamat tumugon tayo. Meron pa ba? Nandiyan pa ba ang fear of the Lord? O wala na? Kung wala na, mga kapatid, you can come. Panginoon, maramdaman ko uli ang takot. Praise the Lord. Meron pa ba? Praise the Lord. Tulungan mo ako, Panginoong Diyos, na manumbalik yung takot. Alam nyo, pinagmalaki ng Diyos yung mga karakter sa Bible na may takot sa Kanya. Kasi kapag may takot ka sa Diyos, gagawin mo yung tama. Gagawin mo yung makakalugod sa Kanya. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Alam ko, patuloy kang gumagawa sa buhay ng mga kabataan po namin. Sana wag dumating sa punto ng buhay namin. Hindi na kami marunong matakot sa iyo. Kundi Lord, sa umagang ito, papanumbalikin mo ang aming banal na pagkatakot po sa inyo. Godly fear. Salamat for this precious lives of these young people. Lord, preserve their generations. Sila po ang maghihikayat
sa ibang mga kabataan na patuloy na katakutan ka, igalang ka, paglingkuran ka. Salamat po, Lord. Salamat sa kanilang patience sa kabila ng init. Gagawin namin to para sa inyo because we fear the Lord. Minsan pa, binabalik namin lahat ng paport pasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Salamat po sa